Ayan, magandang araw sa inyong lahat. O eto, pag-usapan natin itong akap. Sinasabi na naging paningit o siningit doon sa 2024 national budget. Oo. Ito palang akap hindi naman pala ito hiningi ng DSWD. At wala din ito sa hindi din ito kasama sa expedential program na nire-require ng saligang batas. Pero nagkaroon ng pondo at hinihinala na yan ay ginagamit ngayon dun sa tinatawag na pagsusulong ng People's Initiative. Ito, pakinggan natin itong press conference ng House of Representatives, yung pagpapaliwanag nila dito sa budget ng AKAP para sa DSWD. Yan pakinggan natin. May statement si Senator Amy Marcos claiming that yung AKAP funds, baka na-divert doon yung ilang pondo from na dapat nakalaan sa mga pensyonado. What is your response to that? Well, taking from what you said, baka, tingnan po muna natin ano po ba ang proseso nitong sa budgetary process. Sinasabi po, diba, na may mga insertions at mga bagay-bagay na baka naman nandyan. So, we have yet to see what the good senator will be giving to us. Pero pag tinignan natin yung budgetary process, ang manggagaling po ang unang stage po dito ay galing po ang kung ano nung meron tayong pera na pwede natin tingnan for the budget, for the General Appropriations Bill from the DBM with the executive na magbibigay ng proposal on the first stage. Yung proposal na to pinag-usapan namin kanina, di ba? Since month naman po ng pag-ibig pa rin ngayon. Para lang yan pag may nagpo-propose ay yung nagliligawan. Di ba? Hindi naman automatic pag yung proposal na yan ay yan na po ang nakalatag na plano. Nagbabago po yan. At nakita nyo naman po kung pinapanood nyo, the House, when it started deliberating on the budget process, has gone through the deliberations with the various agencies. At makikita niyo yan online, pwede niyong balikan, na ginawa po ang proseso na nakalatag po sa batas natin at napunta po to sa Senate at nagkaroon pa ng BICAM po. So ginawa po natin ang proseso na nandun sa Constitution natin, sa batas natin, sa pag-aapruba nitong General Appropriations Act na from the bill. And earlier, I think before we came in, Secretary Rex has already mentioned that the DSWD welcomes this program ng AKAP. Kasi nga po, bakit po ito magiging masama when ang pera po ng taong bayan, ang binabayad po ng buwis, ay bumabalik naman po sa taong bayan. Diba po? And this is beneficial sa mga nangangailangan. So bakit na binibigyan ng masamang ginagawa tayong masama dito na binabalik naman po natin sa taong bayan ang kinakailangan po ng mga taong makaka-benefit po dito. And this is more on the people who have low income. Just to add to that na lang po, I think it was well put by Kong Migs. Yung question po talaga dito is, ano po talaga yung proseso? And the way that we see it, although kami po dito mga neophyte pa lang po, pero sa pagkakaintindi po namin, sumunod naman po tayo sa proseso, both under the Constitution and under the rules po respectively of the House and the Senate. Now, for someone to say po na ang isang budget ay na-slash galing at ang pondo nito ay dinigay sa ibang budget item, mahirap po yun sabihin po kasi ang fiscal budget natin ay balancing act po yan, Hindi natin sinasabi dito na halimbawa, okay, magbabawas tayo sa ganitong pondo at maglalagay sa ganitong pondo and then on and on sa iba't ibang mga agencies. Hindi po yung ganun. Although we have a 5.7 trillion budget that we're working with, sabay-sabay po yun binabalanse. So for someone to claim that one budget was slashed in favor of another, I don't know how we could say that is the case. It's more likely po na equally pag nag-slash ito, lahat yan napunta equally rin sa ibang mga increases. And like they said po, yung proposal po na binibigay, proposal lamang po yan, itong NEP na sinasabi. This is based on the expected expenditure from the executive. But even then po, kulang pa po yun sa hinihingi ng mga bawat agency.
Actually po, ang each agency would submit their proposal to the DBM, and of course, hindi lahat yun ay mapagbibigyan. They work with the current fiscal space at yan na po ang proposal na binibigay sa House. And then when it comes here, each executive agency po, magsasabi yan na actually hindi po lahat ng wishlist namin na isama ng DBM. We want more. And precisely, nakita po namin doon with the SWD, as far as we understand, sang-ayon po sila dito sa budget na ito. This particularly AKAP. Talagang pinag-usapan po ito as early as October last year, I believe. Yun yung sabi daw po nila. The concept came way before. And the fact na pinasa po yun ngayon, despite being in BICAM, I don't think that's a problem po, no? Kasi dumaan naman sa proseso. And ano po yung pinaka-pruweba na dumaan po ito sa proseso? Yung signatures po ng ating mga senador, ating mga House members na kasama doon sa BICAM. Yung BICAM po, yung check and balance within ourselves. Yun ang pruweba po na nag-usap yung Senate at yung House about using the power of the purse, exercising that right. Nakita po natin doon sa BICAM po yung lumalabas. Now, for one person, for some of our stakeholders to claim now na yung BICAM ay hindi dumaan sa tamang proseso, sa tingin ko po, that is something that should be studied. It is a very grave accusation that should be studied, very carefully investigated. Paano po natin masasabi na hindi dumaan sa proseso? Kayo nga po ay nag-signify, you showed your intention, you showed your approval of the same by giving that signature. So, yun lang po. Sorry po, no? I think we mixed two topics, no? Between the signature issue. Yan. Nako, parang yung sinasabi ng dalawang congressman na ito, na si Congressman Mix Nograles at itong si Congressman ng ano ba ito? Rider Party List. Parang contradict sa mga sinasabi o paliwanag ni Senator Pampilo Lacson, na alam naman natin na si Senator Lacson ay diyan siya magaling sa pagsilip ng mga budget na yan. Di ba? Papaano ngayon yan? Parang iba naman sinasabi o paliwanag ni Senator Lacson sa mga bagay-bagay na yan. Ito, panoorin naman natin yung interview ni Manong Ted Pailon kaya former Senator Ping Lacson. Ito, sa yung kanyang paliwanag kung paano umiiral yung BICAM na yan. Isang item sa Bicameral Conference Committee. Wala mang illegal, pero tama ho ba yun? Tama, wala naman sa rules at wala rin sa batas na hindi pwedeng baguhin yung mga disagreeing provisions ng both houses. Kasi di ba sa BICAM said, ang kalakaran talaga dyan, kung yung general na panuntunan ang susundin natin, yung disagreeing provisions lamang ang i-reconcile. Pero talagang naging kalakaran na mas sa BICAM, mas wala sa provision ng wala sa House version at wala sa Senate version, nagsisingit pa rin yung ibang version outside of the two versions ng both houses. So naging kalakaran na. Parang in the course of time, inaccept na yon. Kasi ang siguro ang parang ang sinusunod dito, meron namang neutral trust yung dalawang houses. Na ang pag-uusapan lang natin kung ano yung hindi natin napagkasunduan sa mga version natin. So, naging kalakaran na yan na Opo. matagal lang ginagawa yan, Ted. Pero sir, kung sabi nga ninyo, dapat dito ay kumbaga to reconcile yung differences ng magkabilang bersyon. Pero hindi ho ba sir, bagamat hindi nga ito illegal, pero the fact na dapat ho masusi ang pag-aaral sa bawat proposed budget ng departamento at dumadaan pa nga yan po sa Development Budget Coordinating Committee, bigla-bigla maglalagay ka ng malalaking pera doon po sa isang departamento na hindi naman humihingi, nagugulat sa appropriation. Hindi ho ba bagamat ito'y hindi illegal, pero di ho ba mali iyon? Mali talaga, Ted. Hindi illegal kasi wala nagko-question sa Supreme Court. Kung mayroong magko-question sa practice na yan at magro-rule yung Supreme Court, maglalabas ng ruling na sasabihin hindi po pwede yan, magiging illegal yon dahil wala namang controversy na formal na inihain, dinulog sa Korte Suprema. Kaya hindi natin masasabing illegal kasi walang interpretation. Opo. Pero hindi man illegal, pero
Sa inyo bang turing, mali yung gawin na ganon? Mali. Maling-mali talaga, Ted. Unang-una, yung bicameral conference ng budget, nag-iisang panukalang batas ito na ang BICAM hindi open sa publiko. Napaka-exclusive. Talaga sinasaran yung pinto, pinapalabas yung mga unauthorized, quote-unquote, unauthorized persons. At ang naiiwanan lang. Naputol po tayo, Senador. Naiiwanan lamang ay? Yun ang masama. Medyo Kailangan ko din nung as early as 2009, nag-file ako ng bill na gawing transparent yung hindi lamang yung bayad. Opo. Senator, nagchachapi lang po tayo. Senator, I hope you don't mind. Ayusin lang po. Opo. Hello, Sen. Opo. Hello, Sen. Napuputol lang po tayo, Senador. Ayusin lang natin yung linya, ha? Okay. Pakiayos. Ito yung napaka-importante. Mga kapatid, ang ating pinag-uusapan dito, pambansang budget na kung saan nga po may mga isiningit, no, na malalaking halaga para po sa mga sinasabing programa o kaya po appropriations na wala pang programa pero meron ng inilaang pumalaking pondo. Balikan natin si Senator. Senator? Hello? Apo. Senator, doon tayo naputol, Sen. Sabi ho ninyo sa Bicameral Conference Committee hearings, pinalalabas po ang lahat ng mga tao maliban sa mga senador at kongresista. Go ahead, sir. Yeah. As I was saying, hindi illegal kasi nga walang interpretasyon ng Korte Suprema kasi walang dumudulog para questionin yung ganung practice. Opo. Yes, sir. And then you mentioned na sa Bicameral Conference Committee hearings, Tapos sinulit ko ng... Opo. Ito kaninyo ay exclusive lamang sa mga miyembro ng noong 2019, nag-file ako ng bill dito na gawing transparent yung hindi lamang yung bicameral conference ng budget, kung hindi yung buong proseso na magkaroon ng participation o presensya yung mga tinatawag na civil society organizations na accredited ng gobyerno mag-participate para hindi rin magulo. Pero wala rin naman nangyari sa panukalang batas, kaya ganyan pa rin ang nagiging kalakaran. Pinaka-secretive na bicameral conference ang budget, ang panukalang batas para sa budget. Kasi yung ibang mga bicameral conferences na mga simple o yung ordinary panukalang batas, pinapayagan namin yung mga yung media na mag-cover. Pero nagtataka nga ako bakit pagdating sa budget hindi pwedeng mayroong iba nakakarinig. At walang minute yan din, alam mo naman din yan. Galing ka na rin naman dyan. So ati pong ipagkadiinan sa mga hearing po ng Kongreso, both houses, laging meron yan transcript o minutes of the meeting. Pero po kapag Bicameral Conference Committee on the budget, wala po itong minutes of the meeting. Walang minutes of the meeting. At saka hindi lang yun, Ted, di ba, alam na rin naman natin, yung my team manage over 200 campaigns a year. Conference, roll call, formalities, konting speeches, pagkatapos sasabihin, suspend, i-refer natin sa small group BICAM yung pag-aaral noong mga disagreeing provisions na mga versions. At pag sinabing small group BICAM, dalawang tao lang yon, yung Finance Committee Chairman ng Senate at saka yung Appropriations Committee Chairman ng House. So halos hindi na rin monitor. Although, amin sa Senado, natatandaan ko, sinasangguni rin sa amin sa mga miyembro ng BICAM yung mga nagdi-disagree na mga provisions. Nag-ugat itong 26.7 billion kasi nga hindi na malaya ng mga senador. Kasi pag-resume noong suspended na bicameral conference, alam mo rin ito, Ted, na halos pirmahan na lamang, parang yari na, nakakamada na lahat yung napagkasunduan ng dalawang representatives ng mga committees, bicameral conference committees, at halos pirmahan, at hindi mo na rin, wala kang na rin time para pusisiin kasi parang pagka ikaw lang naabala sa oras, kapag binasa mo pa isa-isa, hindi mo talaga kaya basahin. Kung hindi mo dadalhin yung homework, yung draft ng final version. Kasi nandun ka lang sa conference room at ikaw ang nakakaabala, meron naghahatid para pirmahan, para basahin mo pa yun, parang napaka-kontrabida mo. So, anong nangyayari? Kanya-kanya pirmahan, kaya nga nagulat din yung mga senador, Senator Amy, na
hindi nila alam na nakapirma pala sila. Yun ang ibinuwelta sa kanila ng House na, teka muna, sabi mo, hindi mo alam, nakapirma ka naman dito na meron talagang akap dyan. Kaya pala nakapirma. Opo. So yung nga po ang nangyari at kumbaga parang kumpiyansa ka, nagtitiwala ka na yung mga napagkasunduan ng una, yun na yun at pumirma ka kasi yun ang iyong assumption na walang isiningit. Yung good faith na tinatawag. Kaya nga may, napaka-importante yung merong mutual trust, kailangan merong good faith. Opo. Senator, nasa rules ho ba yan na kapag ho nagkaroon ng bicameral conference committee hearings on the budget na walang transcript o minutes na maaari pong balikan at maging record nito sa diskusyon sa mga usap-usapan sa komite? Wala. Ang nasa rules, yung itatakel, yung disagreeing provisions. Na hindi nasusunod kasi pag sinabi nating disagreeing provisions ang pag-uusapan, yung nagkakaiba lang sa version ng House at saka ng Senado, ang pag-uusapan, nakalimit lang doon. Pero yun nga, marami nagsisingit. For the longest time, hindi lang naman ngayon nangyari sa AKAP. Marami talaga nagsisingit. Ted, kung natatandaan mo, di ba, I think noong panahon na si Tito Sen pa yung Senate President, na mas malala yung ginawa. Eto matindi. Eto pala. Kaya pala pumirma ang mga senador kasi pumirma sila in good faith. Kasi alam nila yung mga nakasalang doon sa napipirmahan na doon sa BICAM, yun na yung doon sa budget deliberation, budget hearing. Yun na yung mga napagkasunduan. Hindi alam ng mga senador na merong isiningit. Yun. Kaya nakapirma. Yung sinasabi ngayon ng itong rider party list na hindi, pumirma kayo eh. Pinapirma nyo pala ng pinapirma kasi hindi naman in good faith yung pagpapapirma ninyo. Meron pala kayong paningit, mga animal, buwisit. Yan lang muna sa ngayon at nako kayo. Kanya-kanya kayong silipan ngayon. Ayan na naman tayo eh. Ayusin nyo kasi, ayusin nyo. Oo, Mariosip kayo. Sige na, babay.